Nakabibigani po ang mga tanawin sa ilalim ng dagat sa Loon sa Bohol. Pero maliban dyan, tirahan din ang karagatan ng Bohol sa mga kakaibang uri ng hayop. Kabilang ang isang napakaliit na tinatawag na seahorse. Nakatutok si Mark Zambrano. Malayo sa kilalang tourist spots ang Cabilao Island dito sa Loon, Bohol. Pero tanyag ito sa probinsya dahil sa yaman ng karagatan sa baybayin nito. Kaya nandito tayo ngayon sa Cabilao Island dito sa Bohol kung saan nag-aabang sa atin sa ilalim, around 27 to 30 meters, yung pinag-uusapan ng lahat dito, yung pygmy seahorse. Mamaya papakita namin sa inyo. Yun yung pinakamaliit na seahorse na malalaman natin kung ano itsura pagtalo natin mamaya. So mamaya papakita namin sa inyo. Sa aking pagsisid sa isla, tumambad agad sa akin ang malaparaisong coral reef sa ilalim. Sa lalim na 27 feet, sinulubong agad kami ng dalawang frogfish, isang isdang may kakayahang magbukang bato o coral para hindi makita. Ilang metro lang ang layo, nakita na namin ang aming pakay, ang pygmy seahorse. Halos sinlaki lang ng kuko ng tao ang pygmy seahorse, at sa liit at kulay nito, nakapares ng coral, halos hindi na ito makita ng aking kamera. Bukod tangi din ang dami ng underwater species na aking nakita, tulad ng nudibranch, isang klase ng sea slug, sea anemone na mukhang halamang pumapasok sa buhangin pag nahawakan, ang dilaw na sea snake, at nagsasayawang clownfish. At napabilib din kami sa sari-saring hugis ng corals. Sa aming pag-ikot sa Pamilacan Island, pinalibutan naman ng nagtatalo ng spinner dolphins ang aming bangka. Dapat talaga pahalagahan yung environmental protection. Patunay lang na sa pambihirang yamang dagat ng probinsya ng Bohol, talagang it's more fun in the Philippines. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras.